sa konseho, no? Dapat magandang ano yan, yung magandang introduction ng iyong pananalita to encourage. Kasi sa magandang speech mo, naiengganyo yung iba na ikaw ang piliin o maboto, no? That is very important and significant. Huwag kang gagawa ng sulat, ng speech, na hindi mo pinag-isipan ng kahit isa man lang gabi. No, dapat yan maganda ang preparation mo. Kasi may mga preparation ng speech yan eh. Ang problema naman dyan, kung yung speech mo is impromptu. No? Kung kinakailangan mo impromptu, dyan medyo magkakaroon tayo ng mabigat na ano, logical ano na yan, logical assessment na mangyayari dyan kung paano mo paiikutin yung mga kasama mo roon sa konseho. Ganyan niya, kaya dapat nga, ang inaano ko, dapat talagang, kasi mga lawmakers yan eh, matatalino dapat ang mga yan, mga konsehal. Talagang hindi ka maglalagay ng isang konsehal as a chairman sa isang komite na puro papogi lang, di ba? Dapat yung nag-iisip ka, no? You are thinking what are the things, what ordinances or resolution can help the people, di ba? Dapat nag-iisip ka, ganun eh. Lalo na if you are a committee chairman, di ba? Eh, kaso yung iba dyan, committee chairman, walang ginagawa, puro pogi lang eh, no? Naku, Diyos may kawawa yung taong bayan na nagluklok sa'yo. Alright? Okay. Nadadala ka lang sa, what do you call that? Nadadala ka lang sa pangalan, ano? Nung mayor mo, or nung vice mayor, kaya ka nahihila. No? Dapat ganun. Okay. Next is, ay parents, yun yung parents, yun yung realidad eh. Yun yung realidad na nangyayari. Kahit sa nasyonal, no, ang daming ganyan. Saka dito sa lokal. Naku, lalo na rito sa dito sa Kamanaba, ganyan na nangyayari, parents. No? Na iseset aside minsan yung ikaw na ang highest ranking, tapos because of the party membership na iseset aside ka. Yun yung reality rito. Kaso nga lang, siyempre, sabihin natin, you are highest ranking, then highest ranking ka na konsehal, pero yung mga party members mo, yung partido, majority, patay ka doon, hindi ka makaporma. Talagang lalaban ka para kang si Senator Miran Defensor Santiago mangyayari sa'yo doon. Dapat ganun ang magiging mentality. Alright? Okay. So, dito naman, ganun din sa mga sa mga barangay, sinabi ko na. Except for barangay, yung last vacancy, the appointees shall come from the same political party. Alright. Dito naman sa barangay, ito sa barangay, no? Sa mga barangay, no? Dito kasi sa binanggit ko sa inyo kanina, dito sa province, sa HUC, sa ICC, sa CCs, sa municipality, no? Diyan, highest ranking. But dito kasi, siyempre, alam nyo na yung mga real events na sinasabi ko sa inyo, yun yung real events. Pero sa mga barangay, ang may ruling dito sa barangay, yung appointee shall come from the same political party. Even though you are a minority party, no? At yung party, yun ang nagkaroon ng vacancy na kapartido mo. Halimbawa, ako yung highest ranking na barangay kagawad, ipapalit ako dun sa kapitan. Ang partido ko, tao ang una. Pak! O di, nilagay na ako ron. May kapitan na ako, punong barangay. Ikukulangin na yung kagawad. Mag-a-appoint ako ngayon. Mag-i-endorse ako ng i-appoint. Mag-a-appoint ako ng kapartido ko. Understood? Mag-a-appoint ako ng kapartido ko, i-endorse ko ngayon yan doon sa mayor. So, if the mayor approves it, then okay, kumpleto na. O, yun ang nangyayari. Okay? Yun ang mangyayari. Okay? So, if there is no political party from the permanent vacancy, guys, the local chief, upon recommendation ng sanggunian, will appoint a certain member. Okay, ganun yung mangyayari. No, pareho lang siya. Walang kawala. Okay, thank you for that very inspiring question, Terence. Okay, so next. Justin, anong section na tayo? Justin, ikaw mag-check ng section, ha? Ha? 46
sir. 46 na ba tayo? Teka. Yeah, 46. Okay, let's talk about 46, temporary vacancy in the office of the mayor, the governor and the mayors. Alright, temporary lang to, no? Temporary. So, let's look at this one. Now, if we're going to talk about section number 46, ito yung mga cases where the governor, no? The governor, the city or municipal mayor or the punong barangay, they are in a situation which is they are temporarily incapacitated, no? Temporarily incapacitated or for physical reason or for legal reason, o kaya naman nag-leave of absence, o kaya naman pumunta ng abroad, o kaya naman sila ay nasuspinde, no? Sila ay nasuspinde. Ito yung mga situation in which their position is temporarily vacant. Itong governor, city, municipal mayor at punong barangay. Okay? Now, in terms of assuming the post, no? Is nasabi ko nga sa inyo kanina, kung merong ganitong mga problema, syempre, wala yung gobernador, yung mayor, saka punong barangay, papalitan yan ng mga susunod sa kanila. Vice governor will become the governor, vice mayor will become the mayor, highest ranking kagawad will become the punong barangay. Okay? Except the power to appoint, no? Ngayon, pag nandyan na yung mga yan, itong vice governor, vice mayor, at highest ranking kagawad, sila na mamanipula nung jurisdiction nila kasi wala pa yung kanilang mga boss. Pero hindi sila pwedeng mag-appoint, no? Hindi sila pwedeng mag-appoint. Hindi sila pwedeng mag-suspend. Hindi sila pwedeng mag-dismiss ng empleyado. Halimbawa, ako, vice mayor ako, no? Nawala yung mayor, nagbakasyon ng 10 araw sa ibang bansa. Akong kukunin, no? Vice mayor, ako munang papalit. Hindi ako pwedeng mag-appoint, hindi ako manuspinde, hindi ako pwedeng magsuspinde, hindi ako pwedeng mag-dismiss ng empleyado. Right? Pero, pag umabot yan ng 30 araw, no? Isang buwan na, no? Isang buwang wala, no? Pwede na akong mag-appoint, guys, no? As a vice mayor na nag-mayor muna habang wala yung mayor, pwede na akong mag-appoint, pwede na akong magsuspinde, pwede na akong mag-dismiss ng empleyado kung matigas ang ulo. Alright? So, yan yun. Okay? Okay. So, ngayon, sa suspension, in terms of suspension from office, no? Suspension from office, 60 days, no? Suspension. Halimbawa, yung mayor, governor or mayor na suspende, no? Suspension from office because of legal matter. Para makabalik siya, documents must be presented, no? It must prove that the said case, no longer exists para makapag-continue siya ng kanyang termino. Alright? Or travel within the country not exceeding 3 days. O nagbiyahe siya rito ng bansa, 3 araw siyang wala, no? Pwede yun. Pwede siyang mag-designate through writing. Halimbawa, kunwari ako mayor, pumunta ako ng